Panibagong minor eruption ang naitala sa Bulkang Taal. Sa kabila nito ayon sa PHIVOLCS, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang bulkan. Nangangahulugan ito na ang bulkan ay nasa abnormal state at may posibilidad pa rin na tumaas ang aktibidad. Pinapayuhan naman ang mga residente malapit sa Bulkang Taal na manatiling alerto at sundin ang mga babala at rekomendasyon ng PHIVOLCS. At samantala, para naman mabigyan tayo ng update kaugnay sa sitwasyon ng Bulkang Taal, makakausap natin sa telepono si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Ginoong Bacolcol. Yes, ma'am. Good morning din po sa inyo. Sir, ano po ang update dito sa Bulkang Taal? Okay, so kanina between 5:58 a.m. to 6:02, 4 minutes, nagkaroon po tayo ng phreatic eruption and plume height po umabot ng 2,800 meters. And so far, may nag-report sa atin na nagkaroon ng manipis na abo ang Laurel, Barangay Boso-Boso sa May Laurel, nasa western side ng Taal Volcano. And hindi naman na ito, yung phreatic eruption, hindi naman na ito nasundan pa. At under this condition, kailangan po bang may i-evacuate sa panahong ito? Wala naman po kasi manipis lang din naman yung ang nag-report sa atin is yung Laurel lamang, manipis lamang naman yung abo and hindi po kailangang mag-evacuate yung mga tao. Basta wag lang po sila pumasok doon sa Taal Volcano Island because the whole island is a permanent danger zone. Ano po yung pagkakaiba nito doon sa mga naitalang minor eruption itong mga nakaraang araw, Doc? Pareho lang naman po, mga phreatic eruptions din po yung mga na-report, na-observe natin for the past few days noong November 29, nagkaroon tayo ng minor phreatic eruption, umabot ng 1,200 meters and noong November 28 din, 1,500 meters. Basically, lahat yan phreatic eruptions po. Ano po yung panganib na dala nito at senyalis po ba ito na posibleng magkaroon ng mas malaking pagsabog? Hopefully hindi naman. Ang phreatic eruption kapag mataas, pwede pong magkaroon po ng abo. And kapag nalanghap natin yung abo, pwede pong ma-irritate yung ating respiratory tract. So, payo natin sa mga kababayan natin na kapag nangyari ito, magsuot po sila ng face mask. And kung sinyalis ba ito for a bigger eruption, hindi po natin masabi. For now, dalawa lamang yung may mga parameters na tinitingnan, iba pang mga parameters na tinitingnan para masabi natin na if this will lead to a major eruption. For the past 24 hours, dalawang volcanic earthquakes lamang yung naitala natin sa Taal Volcano. And this is very important parameter kasi kapag dumadami yung lindol natin, ibig sabihin may magma na umaakyat. And kapag nangyari ito, pwede magkaroon ng major eruption. But so far, as I've said, dalawa lamang yung itala natin na volcanic earthquakes for the past 24 hours. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Director Bacolcol.